And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Nandiyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel. Diesel, siyempre, ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene, at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. So, ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT2 at MRT3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus, at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na wag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at para sa mga mangingisda. Para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo. Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. Nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero iro-roll out ito within the next week or two.
So ginamit natin dyan ang LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo, at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% na bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy, yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply at gumagawa nga tayo ng mga pamamaraan at mga kontrata para tiyakin na meron tayong sapat na fertilizer supply. Ang report sa akin ng Department of Agriculture, as of today, we have sufficient fertilizer supply for the next planting. So at least until the next planting, we have the sufficient amount of urea and potash. So those are the main fertilizers that we are using. Para naman sa agricultural products, dahil nga inaalala natin ang presyo ng pagkain, para naman sa agricultural products, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga truck at sasakyang nagdadala ng mga agricultural product. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na. At siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine. Because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, pag gising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. So mahirap talaga magplano. And that's why we are going, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges that the government exacts from especially from food products. And so lahat ito ay ginawa na natin since as I said, day one na lang pala nung nabalitaan namin yung nagbomba. Ang una naming inalala ang ating mga OFW. Miniting ko na ang OWA, miniting ko na ang Department of Migrant Workers, kinausap ng DFA ang ating mga embassy, at yan ang una nating ginawa. Sumunod doon ang pagtiyak ng supply ng ating petroleum products, at sumunod na doon ang ating pagbantay sa presyo ng pagkain upang hindi naman sumunod doon sa world price ng petrolyo. Ngayon, nasa balitang-balita na kahapon, nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East, at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo lang marinig ang Straits of Hormuz. At yun, kung tignan niyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products, dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia.
Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At tayo bilang